Mga kapatid, nais ko pong imungkahi sa inyo na masama pala na maniniwala sa mga mutya, agimat, at huwag kayong maniniwala sa mga engkanto na mabait. Lahat ng mga yan, galing kay Satanas. Kung nagtataka kayo kung bakit ako tumigil, dahil mayroong gumising sa akin na masama pala yung ginagawa ko. Nung una kasi hindi ko alam. Ngayon alam ko na ang totoo. Patawarin niyo ko mga kapatid dahil sa mga ginawa ko. Pinapaniwala ko kayo sa mga mutya-mutya na yan, sa mga engkanto-engkanto na yan. Walang ibang mga pangyarihan dito sa mundo, kundi ay ang mga salita ng Diyos o ang Diyos mismo. So yun na, malinaw na sa inyo. So ipatuloy na natin ang kwento dahil ito naman talagang gusto nyo eh. Pero sana maliwanagan kayo. At itatak nyo sa isipan nyo na ang mga kwentong inimungkahi ko ay isipin nyong hindi totoo. Ang gusto ko lang sa inyo ay kwentuhan lang tayo. Huwag niyong seryosohin. Maraming salamat. Simulan na natin. Sana walang miskip ng ads. Maraming salamat. Simulan na natin to. Habang nag-inuman kami, merong inilahad ang isa sa mga kaibigan ko. Ayon dito, sa susunod daw ng 2 linggo, merong darating sa aming bayan na mga mayayamang manlalakbay na mga sabugero din. Ang sino man ang lumaban sa mga ito ng tigbakay ay merong matatanggap na pabuya. Hindi basta-basta ang grupong yon dahil meron itong tinataglay. Kaya ang sagot ko habang nag-iinuman kami, saan mo naman nasagap ang balitang yan, Tuper? Sagot ko, kay Mang Badong, yung Kristo sa sabungan ng Santa Barbara. Sa kanya ko nalaman ang lahat ng yan. Marami pa siyang sinabi sa akin pero hindi ko na matandaan. Dahil marami na akong nainom nung mga panahon na yun eh. Ganun ba? Baka naman bunga lang yun ang iniinom mo, Tuper. Sabat naman ni Rex. Hindi. Totoo ang mga nasagap kong balita. Maging si Mang Kinong alam yan. Malalaman lang natin yan kung makarating yan dito sa atin. Dagdag pa ni Tuper. Makalipas ang mga oras, umuwi na nga ako sa aming bahay dahil mag 4:00 na ng hapon. Magpakain pa ako ng mga alaga kong tandang na siyang nagbibigay sa akin ng saya sa bawat araw. At habang pinapakain ko ang mga alaga ko, hindi mawala sa aking isipan ang mga sinabi ng mga kaibigan ko. Yun ang nagpatibok sa aking puso. Ang misteryosong grupo na yon, dahil grupo ito ng mga salamangkerong sabungero. Paglipas pa ng mga araw, kahit nasisilayan ko pa rin ang mga aswang na parating pumasok sa aming baryo, hinahayaan ko lang sila dahil wala naman silang ginagawang masama sa mga tao. Sa pagsapit ng unang araw, dahil sa karunungang naipasa sa akin ng lolo ko, hindi pwedeng talikuran ko ang gawain ito. Ang kailangan ko, pasukin ang magtatari sa kabila ng pagiging sabongero ko. Ginagawa ko ito alang-alang sa gawain ng lolo ko. Ang unang kinakabitan ko ng bulang noon ay isang binatang ubod ng kamalasan. Dahil halos puro talo ang naangkin nito sa mga dayong sabongero. At ang kapalit sa ginawa kong ito ay ang wag lang ipakalat ang aking pangalan. Nagtatari kasi kami sa isang tagong lugar na hindi nakikita ng mga tao. Nagulat sa akin ang mga binatang yon dahil nagawa niyang manalo sa dayo na palagi niyang nakalaban noon. Isa lang ang manok nito noon, nagawang pumatay ng 2.
Sa loob ng 2 linggo, puro ganon ang aking ginagawa. Magtataring misteryoso sa aming baryo. Pero hinihintay ko pa rin ang pagdating ng mga dayo na binanggit sa akin ng mga kaibigan ko. Pinili kong itago sa mga kaibigan ko ang aking kasalukuyang ginagawa dahil hindi pa ako handa na malalaman nila ang buong pagkatao ko. Ang mga sabongerong tinulungan ko lang ay yung aping-api sa sabungan. Binabalaan ko rin silang huwag lumaban sa aming kababaryo na siyang binigyan nila ng respeto. Magaman ganon ang aking ginagawa, nakatutok pa rin ako sa lula ko. Gawa ng may katandaan na rin ito. Yun na din sa mga panabong kong alaga. Isang araw, habang pasimple akong nagmamasid sa sabungan, nakita ko ang mga mag-amang sabongero na nakaupo sa gilid. Meron itong kasamang binatilyo at pagsilay ko sa mga ito, kitang-kita ko ang isang marka ng kadiliman na bumabalot sa kanila. Dahil sa aking mga nakita, pasimple kong nilapitan ang mga ito. Manong, lumaban din ba kayo ng sabong? Tagasan kayo? Taga Balino lang kami to. Karatig lugar lang. Hinihintay namin yung makakatapat sa mga manok ko dahil gusto kong makabawi sa kanila. Sagot naman ito. Matapos ko yung marinig, nagkunwari akong hiramin yung panabong nila para hipuin yung katawan. Hindi naman tumanggi ang lalaki dahil sinabi kong isa rin akong sabongero. Paghawak ko sa tandang, naramdaman kong lanta yung atay nito. Kaagad pumasok sa aking isipan na kagabi pa lang, hinahawakan ito ng taong gustong kumalaban sa kanila at tinataniman yon ng kakaibang sakit na hindi mapapansin sa laban. Sa puntong yon, nakaramdam ako ng awa sa matinong sabongero na to. Habang hinawakan ko yung manok, ay dahan-dahan kong tinatanggal ang sumpa at sakit sa katawan ng tandang. Manong, sa susunod kapag naghahanda ka ng mga panabong mo, lagyan mo ng buntot pagi yung mga kulungan. Pati asin ha. Nararamdaman kong may gumagalaw sa mga alaga mo. O yan, maganda naman pala ang pagkakahanda nyo sa tandang nyo. Mananalo kayo niyan. Sana nga to. 3 linggo na kaming talo eh. Sunod-sunod na kamalasan. Sige to, alis na kami dahil nandito na yung makakalaban namin. Pagpaalam ng lalaki, habang bit-bit yung panabong niyang 2. Pasimple kong minamanmanan yung lalaki hanggang sa nakausap na nito ang mga taong makakalaban niya. Unang kita ko pa lang sa mga ito, alam kong hindi maganda ang aura ng mga ito. Makalipas lang ang ilang mga minuto, nasipat kong nilagyan na ng bulang yung manok na hinipo ko kanina. Habang yung 3 lalaking nakausap nito, ganon din ang ginagawa sa kanilang pambato. Kitang-kita ko ang pagngisi nito, nakahawig ng isang demonyo, habang pasimpleng nakatitig sa mamang nakausap ko kanina. Alam kong marami na itong nabiktimang mga mananabong, at maya-maya pa, pumasok na sa ruweda ang yung 2. Gusto kong makita ang reaksyon ng mga ito bago ako alis ng sabungan. Unang bitaw pa lang sa mga tandang, sumimplang kaagad yung mga manok nung 3 lalaki.
Kitang-kita ko ang pagkatuwa sa mag-ama nang magawa nilang manalo sa laban na yon. Subalit, bigla akong napatago sa puno dahil nakita kong papunta sa aking kinaroroonan ang paningin sa isa sa mga ito. Pagkatago ko sa puno, lumingon-lingon pa sa paligid yung isa na para bang hinahanap niya ako. Alam nilang may tumulong sa lalaking nakalaban nila at yun ang kanilang hinahanap. Hanggang sa muling nagharap ang dalawa sa pangalawang sultada ng manok ng mag-ama. Subalit maging sa pangalawang laban nila, tila ba walang panama ang mga panabong nila. Sa mamang matagal na nilang ginagatasan, doon ko palang unang nakita na nagawa kong sumagabal sa mga ganong uri ng sabungero. Yun din ang unang rason ko noon kung bakit pinili ko na lamang na maging misteryosong antingerong sabungero kesa sa pagtatari o magtatari. Sa ganito kasing gawain, marami akong masasagasa ang mga nilalang ng kaliwa, pati na ang mga aswang, umambabarang at manlalason na nakikihalubilo sa mga sabungan. Matapos ang mga pangyayari, kaagading nawala ang tatlong lalaki. Maya-maya pa, lumapit sa akin ang mag-ama. Dala ang dalawang bihag. Inalok sa akin ang isa nito, subalit tinatanggihan ko ito. Ang sinabi ng lalaki, "Di bale na, Manong. Halos linggo-linggo din naman akong nakakain ng bihag eh." Tumangaw lang naman ang lalaki habang nakangiti sa akin. Dahil sa hindi ko tinanggap ang kanyang binigay, inaya ako nitong magkape na siyang akin namang pinaunlakan. Habang nagkukwentuhan kami sa kapihan, nabanggit niyang marami daw siyang mga palahing manok na mga panabong sa kanilang bahay. At dahil sa tuwa niya sa panalo, bibigyan niya ako ng mga panabong na palalahiin ko. Yun nga lang, sasama ako sa lugar nila. Maigi ko itong pinag-isipan hanggang sa pumayag na akong sumama sa kanilang lugar. Mga alas 5 na kami nang tahakin namin ang daan papunta sa looban ng gubat. Ito kasi ang daan. Kailangan naming dumaan sa gubat para marating ang kabilang ibayong lugar nito. Pagkarating namin doon, napansin ko ang matalas na pagtitig ng mga tao sa akin doon sa lugar nila. At oo nga pala, yung malaking kagubatan, yun ang namamagitan sa dalawang lugar. At nakasulat sa libro ng lolo ko yung lugar na yon, na maraming mga elementong nakatira. Sinabi nitong wag ko na lang daw pansinin yung mga taong yon. Gawa ng ganyan na ganyan lang daw talaga ang mga ito sa kanila kapag nakakita ng dayo. Pero alam ko sa sarili ko na maraming nakatirang aswang sa lugar na yon. Pagdating namin sa bahay ni Tami, nakita ko ngang marami-rami yung mga nakataling tandang. Sinabihan ni Tami ang anak niyang kasama na ilagay muna sa kulungan yung mga manok, habang kami ay dumiretso sa balkonahe ng bahay nito. Ang naroon sa bahay nila, ang tatlo nitong anak at ang kanyang asawa. "To, habang hindi pa luto yung bihag natin, magkakape na muna tayo." Tugon nito sa akin. "Salamat, Manong, medyo malamig din pala dito sa lugar ninyo." Sagot ko naman. Makalipas ang ilang mga minuto, marami kaming pinag-usapan nun. Lalong-lalo na yung mga naganap kaninang tanghali dun sa sabungan. Mas lalong sumarap ang aming kwentuhan nang inilabas nito ang tuba
at sinabawang bihag ng manok at inabot kami ng 10:00 ng gabi sa pag-iinuman. Nang biglang makarinig kami ng paghuni sa paligid. Pagramdam kong nasa taas ang nilalang, nagpaalam akong lalabas ng bahay. Pero si Tami nakatulala. Hindi na ako napigilan nito dahil sa bigla itong natigalpo sa hindi malamang dahilan. Paglabas ko sa bahay ng pamilya, sa hindi inaasahan, bumungad sa akin ang mga aswang na nasa kaanyuan ng uwak. Pagkakita nito sa akin, agad itong nagsilundagan sa likod ng bahay ng pamilya. Nang aking maramdamang tatakas ang mga ito, agad ko naman itong pinigilan upang hindi magawa ang mga balak nito. Hindi pa man nakalayo ang mga nilalang na yon, bigla na lang itong natigilan nang magsalita ko ng, "Subukan niyong tumakas. Babaldahin ko lahat ng lahi ninyo." Nang sabihin ko ito, agad kong ikinumpas ang aking mga kamay at doon lumitaw ang mga anino ng mga puno. Pero nagkusang galaw yung mga kamay ko. Nagsisiyukuan din ang mga yon bilang tanda na naroon ang gabay ng mutya na nilingkuran ng mga ito. Sa puntong ito, wala nang nagawa ang mga ito kundi labanan ako. Maya-maya lang, nagsisiharapan ang mga ito sa akin habang galit na galit. "Pakialamero ka. Ikaw pala ang gumabay sa dalawang yon kanina. Ngayon magbabayad kayo sa akin." Pagbabanta nito sa akin, hinayaan ko lang sila sa kanilang gagawin dahil alam kong malayo pa ang kakayahan ng mga ito laban sa nag-uumapaw kong kapangyarihan. "Sige, bibigyan ko pa kayo ng partida. Babaan ko pa ng husto ang aking presensya at pananggalang. Nakakaawa yung mga sabungerong inapinyong mga aswang kayo." Wika ko sa mga ito. Nang maramdaman ng mga ito ang paghina ko, kagad itong gumawa ng hakbang para palibutan ako. Pangisi-ngisi pa ang isa sa mga yon habang tinititigan akong nakatayo. Sa isang iglap lang, sabay-sabay itong sumugod sa kinaroroonan ko. Pero hindi pa man ito nakalapit sa akin, kaagad itong nagsisihintuan nang lumundag sa ulo nila ang mga anino ng punong kahoy. "Hoy, kayong dalawa naman dyan. Bakit nakaluhod kayo at nanginginig? Nanginginig ba kayo sa galit o nanginginig kayo sa takot?" "Huwag kang lumapit sa amin. Huwag, masusunog kami!" Wika ng isa sa mga ito. "Tapatin niyo nga ako. Kayo ba ang pumatay sa mga sabungerong nakalaban niyo?" Nang sabihin ko yon, walang binigay na sagot ang mga ito. Nang biglang tumawa ang isa sa mga ito, na para bang ginawang biro ang kanilang ginawa. Dahil sa ginawa nito, binunot ko ang kutsilyong binigay sa akin ng asawa ni Tami nang akmang papalabas na ako ng bahay nila. Gawa ng yung asawa niya nakatulala na lang. Kaagad ko itong itinarak sa puwak ng nilalang na uminsulto sa aking sinabi. Nang gawin ko yon, kaagad bumagsak ang katawan nito at dahan-dahang naagnas. "Yan, magbibiro ka pa? Hindi ako nakipagbiruan sa iyo, kaya huwag kayong tumawa," sabi ko sa mga ito habang pinagmasdan ko ang natitira. "Uulitin ko, kayo ba ang pumaslang sa mga taong nakalaban nyo sa sabungan?" Nang marinig nito ang sinabi ko,
Nagkaroon naman ito ng pagkakataon para sumagot. Nilapitan ko ang isa sa mga nakaluhod sa lupa at tinititigan ko ito ng napakasama. Habang gumagapang sa aking mga kamay ang mga aninong aking nakuha sa mga puno. Nang magkatitigan kami, bigla naman itong sumagot. Oo, kami nga. Pero hindi kami ang kumain sa kanila. Napag-utusan lang kaming pumatay para sa susunod na biktima ng pinuno namin. Patawad. Nagawa lang namin ito para mailigtas din ang aming mga buhay. Nang marinig ko ang sinabi ng mga ito, hindi ko na ito pinalagpas pa. Kaagad kong tinawag ang mga anino ng puno at pinasuot sa mga katawan nila. Pagsuot ng mga aninong yon, biglang tumuwid ang mga katawan nito na para bang may sariling buhay. Nagulat noon ang demonyong kaharap ko dahil hindi nito lubos mawari kung anong mga naganap sa paligid niya. Nang biglang tumingin sa akin yung isang aswang, nang sabihin kong, ano naman ang magagawa mo kung ilahad ko sa iyo ang huli kong alas? Sinasabi ko sa iyo, demonyo, hindi pa yan ang nakakatakot na bagay na nais kong ipakita sa iyo. Matapos ko itong sabihin, kaagad kong inutusan ang mga anino para kunin yung mga butong na agnas. At sa pagpapatuloy ng kwento, ay ang pagdating ng mga dayo sa ibang lugar sa kanilang bayan. Ang pagbabalik ng ermitanyo. Sana walang mag-skip ng ads. Maraming salamat. At simulan na natin ang kwento. Isa lang ang kailangan ko sa inyo, mga aswang kayo. Kundi ituro ang may sala sa mga namatay na sabungero sa kabilang baryo. Kaya lang naman kita binuhay para mapakita ko sa inyo ang sakit na naidulot sa pamilyang nawala ng mahal sa buhay. Kasabay ng mga sinabi ko ay ang pagbagtas namin sa daang paloob ng isa pang gubat. Maya-maya lang, halos maglaway na ang aswang na aking nadakip dahil sa pagdama nito sa presensyang tinataglay ko. Hindi ko man ito pinakitaan ng awa dahil alam kong gagamitin nila ito upang makatakas sa mga kamay ko. Isang oras ang makalipas, nakarating kami sa isang lugar na merong maliliit na bahay ang nakatayo. Walang katao-tao sa lugar na yon, na para bang ilang taon na itong nilisan ng mga taong nakatira dito. Pero ang ipinagtataka ko, sa bawat pinsa ng mga kubo, merong mga manok na panabong. Laking gulat ko na lamang nang biglang magsilitawan ang mga taong malademonyo ang itsura. Walang duda, mga aswang ang nakatira. Napakarami nito na halos hindi ko mabilang. Gawa ng para itong mga bubuyog kong magkumpulan. Maya-maya pa, dahan-dahanong naglakad sa aming harapan ang matandang lalaki. Meron itong hawak na manika na para bang laruan ng bata. Pagharap nito sa akin, agad akong pinaligiran ng iba nitong mga kasama. Napapahiwatig na ayaw akong patakasin sa lugar. Bitawan mo ang anak ko para makapag-usap tayo. Huwag mong isipin na pakiusap ang bagay na sinasabi ko sapagkat ito'y isang utos. Alam kong wala ka ng pagpipilian kundi ang sundin ito. Pagmamataas nito sa akin. Nang akin itong marinig, agad kong dinukot sa bulsa ko ang dala kong patalim
at walang habas kong sinaksak ang aswang na aking bihag. Kisap mata lang din ang pagitan nang bumulagta ang aswang sa lupa dahil sa aking ginawa. Pagbagsak ng aswang sa lupa, bumulwak din naman ang maitim nitong dugo. "Huwag niyo kong sindakin. Hindi ako ang taong madaling masindak ng mga demonyo. Kung inaakala niyong pabor sa inyo ang sitwasyon na ito, sinasabi ko sa inyo ngayon, nagkakamali kayo." Dahil sa aking mga sinabi, ay nag-iyakan ang mga aswang dahil sa pagkamatay ng isa sa kanilang kapatid. Maya-maya lang ay nagsisititigan ito sa akin at bakas sa kanilang mukha ang puot at galit. Nang masipat ko ang paghanda ng mga ito, pinili kong tumayo ng kaswal sa aking kinatatayuan. Pero kahit napakarami ng aking kalaban, kahit ni kunting takot, ay wala akong nararamdaman. Nang makita ko ang pagbabagong anyo ng mga ito, agad naman akong nag-ihip ng mga dasal sa hangin. Habang dahan-dahan kong hinahawakan ang mutya ng durian, ay ang pagsisiyukuan ng mga puno sa lugar na yon. Agad lumusob sa akin ang mga aswang para patayin ako. Segundo lang din ang lumipas nang magawa akong malapitan ng mga aswang at walang habas akong ikinalmot at kinagat sa buong katawan. Matapos ang mga pangyayari, bigla namang nagsitawanan ang mga ito dahil sa inaakalang patay na ako. Pero sa muling pagsilay nila sa aking kinaroroonan, napatigil sila. Nang makita nilang wala akong ni isang galos sa aking katawan. Dahil sa mga pangyayari, muli itong nagsisihanda para sugurin ako sa pangalawang pagkakataon. Mukhang hindi nyo yata naunawaan ng mga kaganapang inyong kinakaharap. Hayaan nyong ipaliwanag ko sa inyo upang maliwanagan ang mga madidilim nyong kaisipan. Dahil sa aking mga sinabi, napalingon sila sa mga anino ng punong aking tinawag. Maya-maya lang, bigla namang nagkalat ang mga aninong nilalang sa buong paligid. Kaya kaagad nila itong iniwasan. Paglipad nito sa kanilang harapan, bigla namang naparalisa ang kanilang mga katawan. Nang maghanay sila sa mga aninong nagkalat sa lupa, wala na silang nagawa. Dahil sa mga kaganapan, animoy na pag-isip-isip ng mga ito na mahirap palang takasan ang ganitong uri ng abilidad. Pagbagsak nila sa lupa, tanging mga mukha na lamang nila ang kanilang naipagalaw na naaayon sa aking kagustuhan. Pagharap ko sa isang pinuno ng mga ito, marahan naman akong nagwika dito ng, "Sino ang pumatay sa 4 na sabungero sa sapa? Huwag ka nang magmaang-maangan. Alam ko na alam mo ang mga pinagsisilbihan ninyong lahi. Sige, bigyan kita ng pagkakataon para makasagot. Magsalita ka na." Maya-maya lang, bigla itong tumitig sa akin habang dahan-dahang itinuro ng kanyang nguso ang mga nilalang na aking hinahanap. Pagsilay ko sa mga aswang na itinuro nito, kaagad kong binunot sa katawan ng aswang ang aking kutsilyo. Matapos ko itong bunutin, ay ang paglapat ko sa mga salarin upang patawa ng parusa na nababagay sa kanila.
Bago ko itinarak noon ang aking patalim, inihipan ko ito ng isang napakalakas na dasal na sumusunog ng mga kaluluwang buhay. Matapos kong gawin ang mga bagay na yon, agad kong itinarak ang kutsilyo ng walang pagdadalawang isip sa nilalang. Ayan, maraming saksak na yan sa katawan mo. Kabayaran sa 4 na lalaking biktima ninyo. Mga gabay ng punong anino, kunin nyo ang mga bangkay na nagkalat sa lupa. At ikaw, pinuno, ngayon, ano ang pakiramdam ng mawala ng mahal sa buhay? Hindi ba masakit? Naway maramdaman mo ang nararamdaman ng batang pinatayan nyo ng ama. Nagsisisigaw naman ang nilalang, gawa ng may humihila sa kanya pababa sa mismong kinalagpakan niya. Grabe, no? Ganito pala makipag-isa ang mga katawan ng aswang sa punong nananahan sa lugar na ito. Wika ko sa mga ito habang unti-unting nawawala. Upang mabura sa lupa ang mga pag-iral ng mga ito, pinakawalan ko ang mga manok sa mga pinsa ng kubo na ginagamit pa ng mga aswang noon, pang-aakit ng mga magsasabong. Giniba ko rin at sinunog ang lahat ng bahay na nakatayo sa lugar na yon. Inalayan ko rin ng dasal ang lupa upang hindi ito malaso ng dugo ng masama. Bago sumapit noon ang 12:00 ng gabi, nagawa ko ng maisakatuparan ang paglilinis sa lugar. Kaagad akong bumalik sa bahay ng lalaki para hindi ito mag-alala sa aking pagkawala. Saan ho kayo nagpunta? Kanina pa namin kayo hinahanap eh. Wika ng lalaki. Manong, natugis ko na ang mga aswang na pumatay sa 4 na lalaking sabungero. Balak pa nun kagabi na kayo ang isunod. Buti na lang, nasamahan ko kayo sa inyo. Oo nga pala, kailangan ko nang umuwi sa amin. Naghihintay pa kasi sa akin ang inay ko eh. Wika ko sa lalaki. Salamat talaga to. Pero aalis ka ba talaga sa ganitong oras? Ito pala ang regalo ko sa'yo. 2 inahin at isang tandang. Galing sa mga dayuhang Amerikano ang lahi ng mga yan. Sana maparami mo. At salamat muli sa kabaitan mo sa amin, iyo. Kung hindi dahil sa'yo, wala na kami ngayon. Wika nito sa akin na lubos ko namang pinagsasalamatan. Habang binagtas ko ang daan pabalik sa baryo, kahit tahimik ang lugar na yon, puno naman ng kagalakan ang aking puso dahil sa dala kong mga manok. Noon pa man, pangarap ko na ang magkaroon ng mga manok galing sa mga dayong Amerikano. Pagdating ko sa aming bahay, nadatnan kong natutulog ang aking lula sa may balkonahe ng bahay namin. Alam kong nakatulog ito doon sa kakahintay sa akin. Ninais ko nang umupo sa tabi nito habang iniisip ang mga naganap ng gabing yon. Hindi naglaon, nakatulog na rin ako sa tabi nito. Nagulat na lang ako nang isang umaga nagisingin ako ni Lola. Krish, kagabi ka pa palang dumating, hindi mo man lang ako ginising. Pasensya na po, Nay. Ginabi na po akong umuwi dito kagabi. May ginawa lang po akong mahalagang bagay. Ganun ba? Magkape ka na muna. Pakainin mo na yung mga manok mo sa bakuran. Tanghali na. Siya nga pala, nilagay ko na sa kulungan yung 2 mong mga manok. 3 pala. Doon ba yan galing sa pinuntahan mo kagabi? Opo, Nay. Binigayan sa akin ng pamilyang tinulungan ko kagabi. Sagot ko naman.
Matapos ang usapan, hindi na nagtanong ng nagtanong si Lola. Dahil alam nito ang responsibilidad na nakaatang sa aking mga balikat. Pinili kong pinuntahan yung mga manok kong nakakulong. Dala-dala ang silya at kape. Pagtitig ko sa mga ito, napangiti ako dahil ito na yung mga manok kong pangarap. Tinitigan ko isa-isa ang mga balahibo nito, maging ang katawan. Talagang kakaiba sa mga mestizo. Maliliit ang mga paa at maninipis yung mga balahibo. Pati yung mga ulo, ang liliit at saka ang haba ng mga tuka. Pinakain ko ito ng mga sariwang prutas at mga mais na galing pa sa aming taniman. Mas ginanahan akong mag-alaga ng mga alaga kong manok dahil sa mga bago kong palahi. Iniisip ko na kapag ito'y aking mapaparami, kung susurtehin, baka kilalanin yung mga manukan ko. Pero pangarap ko lang naman yun. Pero mas nanaig pa rin ang mga manok ko dahil kahit mga mistiso lang ito, magagaling itong umaway at talagang marami na itong naipanalong laban.